Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Terry. Kung maaari lang po sana, ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lisa. Sa kasalukuyan po, ay may sarili na akong pamilya at may 2 anak na babae. Ngunit dahil inililihim ko sa kanila itong aking kwento, maging sa aking asawa, ayokong mag-iba ang pagtingin nila sa akin. Isa po akong bunga ng maling pagmamahalan, Miss Terry. Ang aking ama, na tawagin na lang natin sa pangalang Dado, ay galing sa mayamang angkan at kasal sa tunay nitong asawa. Ngunit ayon sa balita ay hindi sila biniyayaan ng sariling anak. Natawagin niyo na lamang pong Christina, ay nabuntis ni Tatay Dado nang minsang mapasyal si nanay sa probinsya ni tatay. Sa Maynila na ipinagpatuloy ni nanay ang pagdadalang tao sa akin. Sinabi niya kay tatay ang tungkol sa pagbubuntis niya, ngunit wala siyang natanggap na sagot mula rito. Hanggang sa siya'y nanganak at kalaunan ay nakapag-asawa na rin, na itawag na lang natin sa pangalang Dudoy. Makalipas ang 15 taon, nakatanggap si nanay ng telegrama galing sa probinsya ni tatay. At dito na nga po magsisimula ang naging malagim na kwento ng aking nakaraan. Misteri, ako po ulit si Lisa at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Habang kumakain kami ng pananghalian noon, ay natanggap ni nanay ang isang sulat. Oh, kanino na naman galing yung sulat mo ha? Aba, malay ko. Nakalagay lang dito, Cora Sanchez eh. Inay, wala po ba kayong kilalang Cora Sanchez? Wala nga eh, kaya nagtataka din ako. Mabuti pa, buksan mo na yan para makita na natin kung ano bang nakasulat dyan at kung anong pakay niya. Ito na nga, nagmamadali ka ba? Agad na nagpunas ng kamay si nanay dahil nakakamay lang ito kung kumain. Nang sinubukan na niya itong basahin, agad sumeryoso ang kanyang muka. Oh, ano daw sabi sa sulat ah? Diyos ko, totoo kaya itong sulat? Bakit po, Nay? Baka may nanloloko lang sa akin eh. Ano ba kasi yung sabi dyan sa sulat ah? Bakit ayaw mo sabihin? O ayan, basahin mo. Kanina ka pa tanong ng tanong. Anak nang, nangiinis ka ba? Alam mong hindi ako marunong magbasa, di ba? Kinuha nito ang sulat at iniabot na lang sa akin. O Lisa, ikaw nga magbasa ng sulat sa nanay mo. Habang binabasa ko, Misteri, ay nanlaki ang mga mata ko at napatingin ako kay nanay. Oh, isa ka pa. Bakit hindi mo masabi yung nilalaman ng sulat? Ayon po kasi dito, pinapapunta si nanay at ako sa probinsya ng tunay kong tatay. Ano? Akala ko ba hindi na kayo nagkakausap ng lalaking yan ha, Christina? At saka, ang sabi pa dito, patay na daw po yung tunay kong tatay at ang taong nagpapapunta sa amin, si Lola Consuelo. Bakit daw niya kayo gustong pumunta? Ano naman ang pakay niya? Kaisa-isang anak niya si Dado, yung tatay nitong si Lisa. At hindi daw ito nagkaanak sa tunay niyang asawa. Kaya yung matanda, may sakit na. Gusto nang ipamana ang lahat-lahat kay Lisa. Talaga ba? Ibig sabihin, mayaman na tayo. Anong mayaman ang pinagsasasabi mo dyan, Dudoy? Hindi ba sabi mo, mayaman tong angka ng tatay ni Lisa? Oh,
Ngayong wala nang ibang kamag-anak yung matanda, kaya ipapamanan niya na lahat kay Lisa. Ayos, tiba-tiba tayo dyan. Wala na po pala yung tunay kong tatay, Nay. Ngayon ka pa ba malulungkot, Lisa? Mayaman ka na, maambunan mo na kami. At saka, hindi mo naman nakilala yung tatay mo eh. Magtigil ka nga dyan, Dudoy. Puro pera yung iniisip mo. Aba, di magluksa kayo kung gusto nyo. Pero Lisa, siguraduhin mong kunin mo yung mana mo para makakain naman tayo ng masarap at makaranas naman tayo ng maginhawang buhay. Hindi. Walang aalis at pupunta sa bahay na yon. Maliwanag? Ang galit na sabi ni nanay, sabay hampas niya sa maliit naming lamesa at tumayo palayo sa amin. Hoy Lisa, huwag mong intindihin ang nanay mo ha. Kung ako sa'yo, puntahan mo na yung lola mo. Baka gusto ka na rin niyang makita kasi malapit na rin yata siyang matsuge. Puro pera na lang po ba yung nasa isip niyo, ha, Tiyo? Naku, parehas talaga kayo ng nanay mo no? Kaya hindi tayo aasenso niyan eh. Nandyan na yung biyaya, ayaw niyo pang kunin. Pwe, maiwan na nga kita dyan. Nang gabing yon, Misteri, kinausap ako ni nanay ng masinsinan. Tinanong niya ako kung gusto ko bang makilala ang pamilya ng aking ama, lalo na ang aking lola Consuelo. Hindi ko naman alam ang isasagot ko sa kanya, Misteri, dahil buong akala ko ay walang alam si nanay sa pagkatao ng tunay kong ama. Basta ang kwento lang nito sa akin ay ginahasa lamang siya. Nak, pansinin mo naman ako. Galit ka ba sa akin? Nay, sa totoo lang, nakakaramdam ako ng sama ng loob sa inyo. Kasi ang tindi ng tinago niyo sa akin eh. Pasensya na, nak, kung nagsinungaling ako sa'yo. Pero, naintindihan ko po kayo, Nay. Dahil baka nagawa niyo lang yun para protektahan ako. Anak, kung ayaw mong magpunta doon, okay lang naman. Kayo po ba? Gusto niyo po bang magpunta rin doon? Alam mo, wala na sa akin yung lugar na yun. Matagal ko na yung binaon sa limot. Ang iniisip ko lang ikaw. At saka, ayoko ring ipagkait sa'yo na makilala yung pamilya ng tatay mo. Ang totoo po niyan, Nay. Gusto ko rin pong makita kung saang lugar lumaki si tatay. At gusto ko pong makilala yung lola ko. Sige anak, kung yan ang gusto mo, sa susunod na linggo, pupunta na tayo. Pero wala naman po tayong pamasahe, diba? Nagawa ng paraan ng tiyo Dudoy mo. Kinausap niya yung biyahero ng mga isda kung pwedeng isabay nila tayo dun sa probinsya. Pumayag naman daw kasi nangako yung tiyo mo na may malaking pera kang makukuha. Ay naku, ito talagang si Tiyo. Mukha talagang pera. Pasensya ka na anak ha. Okay lang po yun, Nay. Pero ang gusto ko lang po talaga, makita yung lola ko at saka kung saan lumaki si tatay. Hindi ko po habol yung mana. Alam ko naman yun anak. Ako rin. Ang gusto ko lang, makilala mo yung pinanggalingan mo. At ayokong ipagkait sa'yo na makilala rin yung lola mo. Lumabas si nanay ng kwarto ko, Misteri, at sumilip ako sa pintuan. Nakita kong nag-aantay pala doon si Tiyo upang malaman ang sagot ko. O ano, pumayag na ba si Lisa? Napakamukhang pera mo talaga. Oo, pumayag siya. Pero wala siyang bala kunin yung mana niya. Ang gusto lang niya makita yung lola niya. Ako, ewan ko talaga sa inyong mag-ina. Kung ayaw nyo ng mana, di ako na lang yung kukuha. Bahala kayong magutom. Dumating na nga po ang araw ng aming alis. At sa likod kami ng isang malaking container truck sumakay, Misteri. Dahil nakikisabit lang kami hanggang probinsya.
Narinig ko pa ang pagmamayabang ni Tio Dudoy sa mga kakilala niya sa pier. Pag uwi ko dito, mayaman na kami. Magiinuman tayo ah. Kapal ng mukha mo. Sana nga, para mabayaran mo na yung mga utang mo sa amin. Papasobrahan ko pa yung bayad sa'yo, pre. Gusto mo, tubuan mo pa yung utang ko eh. Babayaran ko rin yun sa'yo. Isang araw mahigit ang naging biyahe namin, Misteri. Tanging tinapay at biskwit lang ang pantawid gutom namin. Minsan ay inaalok naman kami ng may-ari ng truck para saluhan sila sa pagkain. Pero kami ni Nanay ay tinitiis lang ang gutom. Habang si Tio Dudoy, sobrang kapal talaga ng muka. Matapos ang napakatagal na biyahe, nakarating din kami sa wakas sa bahay ng tatay ko, Misteri. Sadyang napakalaki pala talaga ng bahay nila at masasabi kong mayaman pala talaga ang pamilya ng aking ama. Naghalo ang kaba at takot na nararamdaman ko nang nasa harap na kami ng gate ng bahay. Hinawakan ako ni Nanay sa likod para pakalmahin ako. Hanggang sa may lumabas na isang matandang babae na sa tingin ko ay nasa 50 anyos na. May mahabang buhok, morenang balat, may nunal sa muka sa bandang ilong at may katamtamang pangangatawan. Papalapit na ito sa gate. Ang buong akala ko si Lola Consuelo na ito. Sino ho sila? At anong kailangan nyo? Magandang araw po. Ako po si Christina, yung nakatanggap ng telegrama. Sabay abot ni Nanay sa sulat bilang katibayan. Ah, ikaw pala si Christina, ang pangalawang asawa ni Sir Dado? Hindi niya ako asawa. Naanakan niya lang. At ikaw marahil si Lisa, no? Sabay harap nito sa akin. Ngumiti naman ako at sumagot. Ako nga po. Kamusta po kayo, Lola? Hindi ako ang lola mo. Ako si Cora, yung nagpadala ng telegrama sa inyo at katiwala ako dito sa bahay. Sino naman yung kasama nyo? Tricycle driver ba yan na naghatid sa inyo? Anong tricycle driver? Asawa ho ako ni Christina. Opo, stepfather ko po siya, Aling Cora. Ganun ba? Oo siya. Tuloy kayo para makilala nyo ang lola mo. Matagal na niya kayong inaantay. Lalo ka na, Lisa. Agad na binuksan ito ang malaking gate para makapasok kami. Nilibot niya kami sa buong bahay. Doon ko nakita ang mga lumang litrato ni tatay. At sa unang pagkakataon, Misteri, ngayon lang ako nagkaroon ng ideya sa tunay na itsura ng aking yumaong ama. Napakagwapo pala niya. Kaya pala nagkagusto si Nanay sa kanya. Ang itsura niya parang batang Fernando po. Bigla naman kaming tinawag ni Aling Cora mula sa taas. Halika, pumanik na kayo dito sa kwarto. Handa na kayong kausapin ni Doña Consuelo. Sige po, susunod na po kami. Bigla namang bumulong si Tio Dudoy ng pasimple sa amin. Mayaman pala talaga tong lola mo, Lisa. Isipin mo, Doña pa yung tawag. Hoy, hindi ka ba tatahimik dyan, Dudoy? Sinasabi ko lang naman, ang sungit mo naman. Nasa harap na kami ng kwarto ni Lola. Huminga ako ng malalim upang mabawasan ang kaba at takot na nararamdaman ko. Nang binuksan na ni Aling Cora ang pinto, nagulat kaming dalawa ni Nanay. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong kalagayan niya. Misteri, parang hinang-hina na ito at halos butot balat na rin. Yung mga mata niya parang gustong lumuwa sa laki. Nang makita niya kami, ngumiti ito at iniangat ang kamay. Hudyat na pinapalapit niya kami.
Hindi naman ako nagdalawang isip at lumapit agad sa kanya. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ang kamay niya at naramdaman ko ang pagkapit din nito sa akin. Nagulat ako dahil may lakas pa pala siya kahit na ang itsura niya ay sobrang nanghihina na. Ikaw ba si Lisa? Ha? Nakangiti niyang tanong sa akin. Sumagot naman ako ng marahan. Ako nga po, Lola. Paano niyo po nalaman? Ramdam na ramdam ko, Apo. Magkamukha kayong dalawa ng tatay dado mo. Talaga po ba, Lola? Oo naman. Nakikita ko ang sarili niya sa iyo. Ikaw naman si Christina? Sabay harap nito kay nanay. Sumagot si nanay na bahid ang kahihiyan at yumuko lamang ito. Opo, ako nga po, Doña Consuelo. Pasensya na po sa nangyari sa anak niyo. Maganda nga iyon at nagkaroon ako ng apo na hindi na ibigay ng manugang ko. Nasaan na po ba si Lani? Misteri, ng mga oras na yon ay hindi ko kilala si Lani. Pero ito pala ang tunay na asawa ng aking tatay. Namatay na rin si Lani pagkatapos mamatay ni Dado. Marahil labis niyang dinamdam ang pagkawala ng aking anak. Lola, pwede po bang tanungin kung ano po yung kinamatay ni tatay? Aksidente ang lahat. Nadisgrasya. Nahulog siya sa hagdan. Ganoon po ba? Kawawa naman po siya. Huwag ka nang malungkot, Apo. Baka yun talaga ang kapalaran niya. Baka nga po, Lola. Alam mo na siguro kung bakit kita pinapunta rito, ha, Apa? Ha? Hindi po. Sa mga oras na yon, nagkunwari na lamang ako na hindi ko alam ang tunay na dahilan kung bakit niya ako pinapunta roon. Apa, hindi na ako magtatagal. Kaya naman bago pa man ako mawala, gusto kong maibigay sa iyo ang lahat ng pagmamay-ari ko. Ganun po ba, Lola? Wala na po ba kayong ibang pamilya? Wala na. Ikaw na lang ang natitira kong kadugo. Lahat. Wala nang pwedeng pagbigyan ito. Nasa dugo mo ang dugo ng aking nag-iisang anak. Kaya nararapat lang na sa'yo ko ibigay ang lahat. Nahihiya akong sumagot, kaya yumuko na lamang ako. Dahil hindi ko naman talaga nais ang mana. Masaya na ako na nakilala ko ang aking lola. Gusto kong tanggapin mo ito, Lisa, ha? Marahil yun din ang hiling ng iyong ama. Tanging tango lang ang naisagot ko dito hanggang sa nagyaya na si Aling Cora na lumabas ng kwarto dahil oras na ng pagpapahinga at pag-inom ng gamot ni Lola Consuelo. Sa kusina na nito kami pinag-antay habang binibigyan niya ng gamot ang aking lola. Nang makatapos siya, ay pinaghandaan naman kami ni Aling Cora ng makakain at dito nagsimulang magtanong si Tio Duduy. Lisa, gaano ba kalaki ang lupa na pwede mong manahin, ha? Ang buong bahay na ito at yung lupa na may 3 ektarya kasama ang pera niya sa bangko. Napakalaking pera pala niyan, Lisa. Magtigil ka nga, Duduy. Nakakahiya ka na. Pero sa lahat ng yan, tanging ang itim na bato lang na nasa pangangalaga ni Doña Consuelo ang pinaka-importante sa lahat. Itim na ba to? Black diamond ba yun?
Makikita din ni Lisa yun sa oras na ibigay na ito sa kanya ng kanyang lola. Narinig mo ba yun, Lisa? Yung itim na bato pa lang, mukhang tiba-tiba ka na. Sabay hampas naman ni nanay sa balikat ni Tio Dudoy Misteri. Hindi na talaga kami makatiis sa sobrang kapal ng mukha ni Tio Dudoy. Hiyang-hiya kami habang nagsasalita siya, pero wala naman kaming magawa. Nang matapos na kami sa pagkain, inihatid na kami ni Aling Cora sa magiging kwarto namin. Magkakasama kaming tatlo, si nanay, si Tio Dudoy at ako. Wala naman pong problema sa akin dahil sobrang laki naman ang kwarto na yun. Kasya pa nga kahit 10 tao kung tutuusin. Pero bago magsara ng pinto si Aling Cora, ay binalaan kami nito. Nga pala, sa madaling araw, kung sakaling may marinig kayo o may kumatok sa inyo, huwag na huwag niyong pagbubuksan at huwag na huwag kayong lalabas ng kwarto. Maliwanag ba? Ha? Bakit naman po? Basta, yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Galangin niyo lang ang patakaran dito sa kwarto ng bahay. Narito naman ang lahat ng kailangan niyo. May sarili rin kayong ref dito at mga pagkain na pwede niyong kainin kung sakaling magutom o mauhaw kayo sa gabi. Sige po, Aling Cora. Oho, Aling Cora, makakaasa po kayo. Maraming salamat po. Kami na pong bahala. Maraming salamat din. Sige, pwede niyo nang ilakang pinto. Pasado 1:00 ng madaling araw, nagising na lang ako sa masangsang na amoy. Narinig ko rin na parang may naglalakad sa labas ng kwarto. Nakita ko pa ang pabalik-balik na anino nito sa ilalim ng pinto. Tumayo ako mula sa higaan upang tignan sana ang taong yon. Pero naalala ko yung bilin ni Aling Cora na huwag naming bubuksan ang pintuan sa gabi. Papalapit na ako sa pinto nang dahan-dahan akong makarinig ng katok. Sa una, mahina lamang ito, pero habang tumatagal ay palakas na ng palakas ang bawat pagkatok. Tinignan ko sila nanay at Tio Dudoy at pareho silang tulog na tulog. Hanggang sa tumigil na sa pagkatok ang tao sa labas, kaya naman nagpasya na akong bumalik sa higaan. Pero misteri, biglang may malakas na hampas ang gumulat sa akin. Tila ba ulo na ang ipinangkatok nito? Naglakad ako papalapit upang silipin sa butas. At doon, napaatras ako sa nakita ko misteri. Si Lola Consuelo ang nasa labas at inuuntog nito ang kanyang ulo sa pintuan ng kwarto at para bang pilit binubuksan. Nang mapansin niya sigurong may nakasilip sa butas, ay tumingin din ito sa akin. Tila alam niyang may nakatingin sa kanya at mas lalo akong natakot at halos maihi sa aking shorts nang ngumiti ito sa akin habang inuuntog pa rin niya ng malakas ang kanyang ulo sa pintuan. Kinabukasan ay kinausap ko agad si Aling Cora tungkol sa pangyayari kagabi. Sumagot lamang ito na may karamdaman ng lola ko. Sleepwalking daw. Naglalakad daw ito sa gabi kahit tulog at hinahanap ang namayapang anak niya. Nangyari lang daw ito simula nang mawala si tatay at ang una niyang asawa. Habang tumatagal daw ay palala na ng palala ang kalagayan ni Lola Consuelo ayon kay Aling Cora. Kaya daw mabuti na lang ay bago ito mawala
ay nakilala ko daw ito. Pagkatapos kong kausapin si Aling Cora tungkol sa sleepwalking ni Lola, ay pabalik na sana ako sa kwarto nang marinig ko ang pagtatalo ni Nanay at Tiyo Duduy. Kailan ko ba makikita agad yung itim na batong sinasabi ni Cora? Bakit ba gusto mong makita? Hindi naman para sa'yo yun. Magkaroon ka nga ng respeto kay Lisa. Ano bang pinagsasasabi mo? Dapat ba hintayin ko munang mawala yung matanda bago ko hanapin yon? Pagmamayari nila yun at gusto nila yon ibigay kay Lisa, hindi sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Baka nakakalimutan mo, malaki ang ginastos ko dyan sa anak mo. Ako lang ang tumanggap sa inyong mag-ina nun. Oo, pero wala kang karapatan na kunin kung ano yung ibibigay sa kanya. Hayaan mo na lang siya at huwag ka nang makialam. Eh di hayaan mo na lang din ako sa gusto ko, pwede? Sa sobrang init ng ulo ko sa narinig ko, ay lumabas na lamang muna ako ng bahay upang magpahangin. Hanggang sa may isang may edad na babae ang padaan-daan na tila ba may pinagtataguan kapag nadadaan sa amin. Agad niyang nakuha ang atensyon ko dahil hindi lang isang beses ito nagpabalik-balik. Kaya sa sobrang asar ko ay napilitan akong kumprontahin siya. Excuse me po, ano pong kailangan nyo? Napahinto ang babae at nagulat pa na nandun ako sa bahay. Sino ka? Bakit nariyan ka sa loob? Kayo po yung tinatanong ko, Ale. Bakit po kayo pabalik-balik? May kailangan po ba kayo? Ngayon lang kita nakita riyan. Kaya sino at anong ginagawa mo dyan? Ako po si Lisa. Apo po ako ni Doña Consuelo. Ano? Apo ka ni Doña Consuelo? Ang ibig mo bang sabihin, anak ka ni Dado? Opo, anak po ako ni Dado sa ibang babae po, pero hindi po sa tunay niyang asawa. Bakit po? Ineng, hindi ka dapat nariyan sa bahay na yan. Mabuti pa, umalis ka na riyan habang maaga pa. Bigla na lamang tumakbo palayo ang babae at hindi na ako nakasagot pa sa kanya. Saglit lang ay tinawag din ako agad ni Aling Cora. Lisa? Lisa, anong ginagawa mo dyan? Wala naman po, Aling Cora. Halika na at pumasok ka na dito sa loob. Gusto ka nang kausapin ni Doña Consuelo. Sige po, nandyan na po. Pagpasok ko sa bahay ay dumiretso agad ako sa kwarto ni Lola at doon ay kinausap ako ulit ni Lola Consuelo tungkol sa pamana niya sa akin. Nanghihina na ako, Apo, habang tumatagal. Huwag niyo po muna akong iwan, Lola. Ngayon lang po ulit tayo nagkita. Hindi naman kita iiwan, Apo. Yung ibibigay ko sa iya parang kasama mo na rin ako. Ano po ba yun, Lola? Sasabihin ko sa iyo kapag handa ka ng kunin ang ibibigay ko sa iyo. Pag-iisipan ko po, Lola. Ay, ayaw niyo naman po kasing sabihin sa akin kung ano yun eh. Yaman ito ng ating pamilya. Galing pa ito sa aking ninuno. Kaya ikaw lamang ang pwedeng makatanggap nito. Napansin kong nahihirapan na si Lola, kaya minabuti ko na lang na pagpahingahin siya at pag-isipan ang isasagot ko sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto namin, nakita kong nagtutupi ng mga damit si Nanay. Nilapitan ko siya upang kausapin tungkol sa pinapakiusap sa akin ni Lola at nabanggit ko pati na rin ang babae na nakita ko sa labas ng gate kanina. Talaga? Sino kaya yung babae na yun? Baka naman baliw lang. Yun nga din po yung naisip ko na Pero parang may iba talaga sa kanya. Parang takot na takot nga po siya Talaga? Ano pa ba yung iba niyang mga sinabi sa'yo? Ang sabi niya po, dapat umalis na daw po tayo dito sa bahay na to. Hindi raw ako dapat nandito.
Kapag nakita mo siya ulit, tawagin mo agad ako ha. Opo, Nay. Bigla namang sumingit sa aming usapan si Tio Dudoy. O Lisa, ano na balita sa mana mo ha? Pwede ba, Dudoy? Paulit-ulit ka na lang? Alam mong hindi tayo pwedeng magtagal dito. Sa isang araw, babalik na ulit yung truck at hindi na tayo makakasabay kapag naiwan tayo. Ano po ba yun, Tito? Ano po ba yung gusto nyo? Akala ko ba mamamatay na yung lola mo? Bakit ang tagal naman? At saka, bakit pinapatagal pa? Parang gusto rin atang makihati niyang Cora na yan eh. Huy, ano ka ba? Pati ibang tao pinag-iinitan mo. Kasi, nung tinanong ko yung tungkol sa itim na bato, tinawanan lang ako. Nakakaloko eh. Pati ako, tatawanan lang talaga kita eh. Wala kang bukang bibig kundi yung mana o yung itim na bato na yan. Tama na nga po yan. Mabuti pa, matulog na po tayo. Dahil sa inis namin kay Tio Dudoy, ay hindi na lamang namin siya pinansin at dumiretso na kami sa pagtulog. Pero misteri, gaya ng nakaraang gabi, sa parehas na oras, pasado 1:00, ay nagising ako dahil tinatawag ako ng kalikasan. Sakto naman na nasa CR din nun si Tio Dudoy. Kaya napagpasyahan kong lumabas ng kwarto kahit ipinagbabawal ni Aling Cora. Dumiretso ako sa CR at ilang sandali pa misteri. Nang maupo ako, ay naamoy ko na naman ang masangsang na amoy na hindi naman galing sa inilabas ng tiyan ko. Kakaiba ito, misteri. Parang nabubulok na karne. Napabalikwas na lamang ako nang biglang may kumatok sa pinto ng CR. Noong una, akala ko ay may gusto lang ding magbanyo. May tao po rito. Ako po ito, si Lisa. Tumahimik ang kapaligiran at maya-maya biglang lumakas, galit na galit ang katok na tila ba gustong sirain ang pintuan ng CR. May tao nga po sabi rito. Matatapos rin po ako. Sandali lang po. Kinilabutan ako sa mga sumunod na nangyari dahil si Lola Consuelo ang sumagot mula sa kabilang bahagi ng pintuan. Buksan mo ito, Lisa. Papasukin mo ako. Lola, ikaw po pala yan. Pasensya na po. Nagbabawas pa po ako. Buksan mo na itong pinto, Apo, para maisalin ko na sa iyo. Ang alin po, Lola? Pwede po bang bukas na lang po? Masakit po kasi ang tiyan ko. Magalang kong pakiusap sa kanya. Pero misteri, sa sagot ko ay tila ba nagalit siya at lumakas ang pagkalampag sa pintuan. Parang iniuuntog na naman niya ang ulo niya. Nakikita ko rin na umiikot ang doorknob pero alam kong nakalak ito mula sa loob. Pero di nagtagal ay umangat ang pinakalak ng doorknob, misteri. Kaya naman napatayo ako upang harangan ang pintuan at ibalik ito sa pagkakakandado. Pero malakas ang pagkakatulak, misteri. Kaya naman pinuwesto ko ang mga paa ko sa pader upang magmistulang kalang sa pintuan. Naririnig ko ang nakakapangilabot ng ngisi ni Lola habang pilit itinutulak ang pintuan. Sige na, Lisa. Buksan mo na itong pinto. Lola, parang awa niyo na po. Umalis ka na dyan sa likuran ng pintuan, Lisa. Tama na po, Lola. Naiiyak kong sagot habang tumutulo na ang mga luha sa mata ko. Napasigaw na lang ako at napaupo, misteri. Hanggang sa boses na ni nanay ang tumawag sa akin. Lisa, anak, anong ginagawa mo dyan at sumisigaw ka? Nay, ikaw ba yan? Ako to, anak. Buksan mo yung pinto.
Nung makumpirma ko nga na si nanay ang nasa likod ng pinto, doon lamang ako nakaramdam ng kapanatagan. Binuksan ko ito at umiyak ako habang nakayakap kay nanay. Naikwento ko sa kanya ang buong pangyayari, kaya natakot din si nanay sa mga kinikilos ni Lola Consuelo. Kinabukasan, habang nakatingin ako sa bintana, nakita ko na naman ang babae, kaya agad kong itinuro ito kay nanay. Nang makita ni nanay yon, ay nasabi niyang pamilyar ang mukha ng babae, kaya naman nilabas namin siya upang kausapin. Sandali lang po. Ale, kayo po yung kahapon, di ba? Nandito ka pa rin? Mildred, ikaw ba yan? Diyos ko. Nay, kilala niyo po siya? Christina? Ikaw ba yan? Oo, ako to. Ang buong akala ko patay ka na. Yan ba ang kwento nila dyan sa bahay? Teka po, hindi ko po maintindihan. Magkakilala po ba kayong dalawa? Lisa anak, ito si Mildred. Siya ang asawa ng tatay mo. Siya po? E di ba po ang sabi nila Lola? Patay na po siya? Umalis na kayo dyan sa bahay na yan, Christina. Iuwi mo na ang anak mo. Anong ibig mong sabihin, Mildred? Sa puntong yon ay kinabahan na kami sa mga sinasabi ni Aling Mildred. Christina, hindi tao ang mga nakatira dyan. Ano pong ibig niyong sabihin? Anong sabi nila tungkol kay Dado? Anong nabanggit nila? Namatay daw sa aksidente. Nahulog sa hagdan. Kasinungalingan! Nagpakamatay si Dado, Christina! Bakit naman po gagawin ng tatay ko yun? Dahil gustong ipasa ng nanay niya ang mutya kay Dado. Pero hindi ito pumayag. Mutya? Ano yun? Oo nga, teka Mildred. Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi mo. Anong mutya? Anong ipasa? Christina, makinig ka. Ang tinutukoy kong mutya ay mutya ng aswang. Gustong maputol na ni Dado ang lahi ng pagiging aswang nila. Kaya siya nagbigti at nagpakamatay upang wala nang makatanggap pa nito. Lalo naman kaming nagulat sa mga revelasyon ni Aling Mildred sa amin. Hindi kami makapaniwala at hindi namin ito inaasahan. Nung nalaman nilang may natitira pang anak si Dado sa'yo, Christina, pinahanap nila ito. At ngayon nga, nandito na kayo sa bahay. Isa lang ang pakay nila. Ang ipasa kay Lisa ang mutya. Hindi maaari yun. Hindi sila magtatagumpay. Umalis na kayo dito habang maaga pa. Ilayo mo ang anak mo sa sumpa. Bigla kaming parang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig namin si Aling Cora na tumatawag sa likod namin. Lisa? Christine? Anong ginagawa niyo dyan? At sino yung kausap niyo? Biglang napatakbo si Aling Mildred pero muli itong lumingon sa akin. Umalis na kayo, utang na loob. Humarap kami ni nanay kay Aling Cora na parang wala lang at umasta kaming mga inosente. Wala Aling Cora. May pulubi lang na namamalimos kanina. Oo nga po. Kaso wala naman po kaming pera. Ganun ba? Oo, ganun na nga. O siya sige, mag-ayos na kayo. Mamayang gabi gagawa na ng kasulatan si Doña Consuelo. Nagmamadali na kaming makabalik sa kwarto namin at nagtupi agad kami ng mga damit upang maghanda na sa pag-alis namin sa bahay. Ngunit ang problema, wala si Tio Dudoy sa kwarto at hindi rin namin siya mahagilap sa kahit saang sulok ng bahay.
Hanggang sa pumasok si Aling Cora sa kwarto namin at sinabing pinapatawag daw ako ni Lola Consuelo. Gusto sanang sumama ni Nanay, ngunit hindi ito pinayagan. Hindi na, Christina. Ang gusto lang makausap ni Doña Consuelo ay ang pamilya niya. Pero anak ko si Lisa. Oo, pero maghintay ka na lamang dito. Sinamahan ako ni Aling Cora sa labas ng kwarto ni Lola Consuelo. Ako lamang ang pumasok sa loob at nakita ko ang katawan niya na sobra na talaga ang panghihina. Tinanong niya ako kung handa na daw ba akong tanggapin ang pamana ng pamilya namin. Pero naalala ko ang binanggit ni Aling Mildred sa amin kanina at kung paano may lahing aswang ang mga ito. Maya-maya pa, parang naghahabol na ng hininga si Lola at tila may nadadalok siya na pilit niyang inilalabas mula sa bibig. Doon tumambad ang itim na bato, ang mutya ng aswang na binabanggit ni Aling Mildred. Nalaglag ito sa tabi ni Lola Consuelo na wala ng buhay noon. Hindi ko kinuha ang mutya at nagmadali akong lumabas ng kwarto misteri. Nang makita ako ni Aling Cora, tinanong niya ako. Ano, Lisa? Tinanggap mo ba? Tumango na lang ako habang nakasara ang bibig. Napangiti naman siya sa sagot ko at inihatid ako sa kwarto namin ni Nanay. Agad akong niyakap ni Nanay at tinanong kung tinanggap ko ba ang mutya. Nang sumagot ako ng hindi, doon siya naiyak. Ibinigay niya sa akin ang bag ng mga damit namin. Paglabas namin ng pinto, nakita namin si Tio Dudoy, pawis na pawis at nakangiti. Nagtanong ito sa amin. Oh, saan kayo pupunta? Iiwan niyo na ako? Bilisan mo, kailangan na nating umalis dito. Oo, kailangan na talaga nating umalis dito dahil nakuha ko na yung inaantay ko. Ang alin po? Napansin kong may hawak siya sa kanyang kaliwang kamay na tila itinatago niya mula sa amin. Tiyo, ano po yung hawak mo ha? Eto ba? Ito yung itim na bato. Nakita ko sa tabi ng lola mo. Hindi mo naman kinuha, kaya ako na lang. Ano ka ba? Isauli mo yan, Dudoy. Bakit ko to sasauli? Binigay na to kay Lisa. Tapos itong anak mo ayaw namang tanggapin. Di akin na lang. Sino pang makikinabang dito kundi ako? Tiyo, hindi mo alam kung anong meron dyan. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, yumaman. Ibebenta ko to. Magkano kaya halaga nito? Pero misteri, sa hindi inaasahan, narinig pala ni Aling Cora ang mga pag-uusap namin. Nagmadali itong lumabas mula sa kwarto ni Lola Consuelo at nang makumpirma niya at makita ang mutya na hawak-hawak ni Tito Dudoy, sinigawan niya ito upang kunin ang bato sa kanyang kamay. Binalaan ito na ipapapulis niya si Tio Dudoy kapag hindi ibinalik ang mutya. Pero misteri, laking gulat namin sa biglang ginawa ni Tio Dudoy. Bigla na lamang niyang sinubo at nilunok ang mutya ng aswang. At nagulat kami sa bilis ng pangyayari. Diyos ko, Dudoy, bakit mo nilunok yan? Tingnan na lang natin kung makuha pa nila to sa akin. Ano, Cora? Sa tingin mo kaya mong makuha sa tiyan ko tong bato? Tiyo Dudoy, paano yan? Nalunok mo na yung mutya. Ano ka ba? Manahimik ka nga dyan. Mailalabas ko rin naman to. Tapos, tiba-tiba na ako. Ano ka ba, Dudoy? Hindi simpleng bato yan. Hindi talaga simpleng bato to. Kitang-kita ko yung ningning nito. Napakalaki. Baka bilyon ang halaga nito. Pero Tiyo Dudong, ang tinutukoy po ni Nanay, hindi po yan ordinaryong bato kasi mutya po yan ng aswang. Nagulat naman si Tio Dudong sa mga sinabi ko.
Hindi siya agad makapaniwala, pero bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan. Namilipit siya sa sahig at gusto namin siyang tulungan, pero bigla na lang bumula ang kanyang bibig at naglabas ng maitim at mabahong amoy. Aling Cora, ano pong nangyayari kay Dudoy? Ikinalulungkot ko, pero dahil sa kagahaman ng asawa mo, napahamak tuloy siya. Hindi para sa kanya ang bato. Hindi kaya ng katawan niya o ng kahit sinong ordinaryong tao ang mutya. Kailangan ng mutya ang may dugong aswang, ang katulad ni Lisa. Natulala na lamang kaming tatlo sa sinapit ni Tiyo Dudoy. Naiwan siyang nakahandusay at wala ng buhay. Labis kaming nagdalamhati ni Nanay dahil kahit ganoon ang ugali ni Tiyo, hindi perpekto, gahaman sa pera. Pero kahit papano, napamahal na siya sa amin. Kahit kailan ay hindi namin ninais na mayroong mangyaring masama sa kanya. Umalis na rin si Aling Cora at ang tanging kinuha niya lamang ay ang mutya na inilabas ni Tiyo Dudoy nang mamatay ito. Iniwan ni Aling Cora ang bahay at ari-arian ni Lola Consuelo. Napunta kay Aling Mildred ang pagmamay-ari ng pamilya dahil siya naman talaga ang tunay na asawa ni Tatay Dado. Pero nagulat ako nang ibigay niya sa akin ang kalahati ng pinagbentahan ng lahat ng minana niya. Karapatan ko raw ito dahil tunay din naman akong anak ni Tatay. Ang perang ito ang ginamit namin ni Nanay upang makapagnegosyo at manirahan sa ibang lugar. Wala na kaming naging balita pa kay Aling Cora o kahit kay Aling Mildred Misteri. Si Nanay naman ay hindi na ulit nag-asawa. Bagkus, ginabayan niya ako ng lubos hanggang sa ako'y magkaasawa na at magkaanak. Sa ngayon, katulong ko po si Nanay sa pag-aalaga ng aking pamilya at napakasaya ko po na hanggang ngayon ay kapiling ko pa rin siya. Misteri, kahit nalaman ko ang katotohanan sa aking pamilya, ay may nararamdaman pa rin akong pagmamahal, lalo na kay Lola. Hindi ko man maintindihan ang kanyang rason pagdating sa pagpapasa ng mutya, pero alam kong itinuring niya talaga akong sarili niyang apo. Lubos din po akong humahanga sa aking tunay na ama. Alam kong napakahirap sa kanya ng ginawa niya. Sa kagustuhan niyang matapos na ang sumpa ng kanilang pamilya, ay sinakripisyo niya ang sarili niyang buhay. Narealize ko po, Misteri, na may kanya-kanya tayong pinaglalaban. Hindi man natin to maintindihan bawat isa, pero ang mahalaga, magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. Bukod roon, natutunan ko din na ang yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng mapagmahal at maaasahang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri, at maraming salamat po kung maitatampok nyo ang aking kwento sa inyong channel.